Ayan, isang magandang umaga mga kagulay. Samahan nyo kong mag-apply ng urea 4600 na abono. So bali ang ginagawa ko kasi dito mga kagulay, ina-applyan ko ng urea yung aking okra at ini-spray ko ito ng rekta sa talbos. So bali ang ginawa ko ngayon ay nagpaandar ako ng makina dahil wala palang tubig itong aming pinag-iigiban. So bali ito nga pala yung makina na ginagamit namin pagka tagaraw. So yun, napuno na nga siya. At ito yung urea. Bali, ang timpla ko dito mga kagulay ay isang salaan ng power spray, 25 liters. Kung kayo naman po gumagamit na rechargeable na sprayer, bali isang salaan din po ang kanyang timpla. So ganyan yung aking na-apply sa aking okra dahil itong okra nga po sinasabi nga po nila na iwan datnan. So bali kasi ang okra kasi ay hindi masyadong matakaw sa abono at hindi masyadong malason o hindi masyadong ini-spray. At kagandahan pa dito mga kagulay, napakatibay nito sa ulan. So bali kasi ang panahon kasi ngayon natin ay tag-ulan pa, kaya wala pa siyang masyadong leaf hoppers. Kasi ang mga leaf hoppers na kalaban natin sa okra ay medyo takot po yan sa ulan. Kaya kung gantong panahon po kayo magtanim ng okra ay hindi po halos papasukin ito ng leaf hopper. Kung kinakailangan po mag-apply dahil nga sa panahon natin ngayon, umulan at biglang titindi ng init, so yun naman ang pinakamalakas magpalabas ng leaf hoppers o yung tinatawag dito sa amin na ngusong kabayo. So bali po yun yung nagdadala ng butlig sa mga bunga at yun po yung sumisira ng presyo minsan, kasi pintasin po yan pagka may nakita silang butlig yung mismong bunga ng okra dahil ito sa leaf hoppers. Doon naman sa mga uod, wala naman pong masyadong problema kahit na medyo nagbubutas-butas yung ating okra, basta wag lang pong kakagatin ng uod yung mga bunga. So yung kalimitan naman ng uod na lumalabas kapag kagantong panahon, season din po ng okra kapag kagantong panahon na tag-ulan ay okay na okay po at hindi po mahirap siyang alagaan. Hindi po katulad ng tanim ng tagaraw na talagang matutubo pa lang sa buto niya at lumaki pa lang siya ng halos isang dangkal, ay talagang pinupudpud na siya ng mga uod at saka mga ngusong kabayo. So yun mga kagulay, balik tayo dun sa ating ina-apply ko na nga na to. So ito nga yung 4600 na swire na urea. Ayan, so ina-apply ko siya para sa ganun mga kagulay ay yung kanyang talbos ay masuportahan ng nitrogen at hindi magbago yung kanyang pagbunga. Kagandahan pa nito mga kagulay, kapag gumagamit tayo ng urea, hindi po siya mahirap pitasin. Alam niyo naman yung okra, pagka medyo lumaki ang bunga, medyo makunat siyang pitasin. Kaya mas maganda na gumamit kayo ng urea dahil ito ay pampalutong at mas madali yung inyong pag-harvest dahil nga dito ay hindi na kayo magagamit pa ng mga gunting, kasi nakikita ko sa iba na gumagamit pa ng mga cutter. So dito basta't nag-urea kayo sa mismong okra at na-i-apply nyo ng direct sa kanyang talbos ay napakabilis pong pitasin. At yun naman mga kagulay, sinasuggest ko to dahil kagandahan pa nito mga kagulay, para nag-apply na rin kayo ng foliar. So sa okra yung urea kahit i-apply po natin rekta, wala pong problema yan. Kaya napakatipid po ng urea kasi magkano lang ang 1 kilo ng urea. Kapag naman ang urea ay ating in-apply sa lupa o sa kanyang puno, ang nagiging problema po doon yung paglapad ng dahon at yung pagtangkad niya.